5 taon akong nagtrabaho sa Dubai, tinitiis ang init at lungkot para sa pamilyang akala ko'y totoo. Ngunit sa oras na nag-aagaw buhay ang aking ina, ang perang inipon ko para sa kanyang puso ay naging isang mamahaling bag sa balikat ng kapatid ng asawa ko. Habang nakaratay si nanay at humahabol ng hininga, sila ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang aking pawis. Tinawag nila akong madamot. Tinawag nila akong walang utang na loob. Pero ngayong gabi, sa harap ng kanilang mga bisita, malalaman nila ang tunay na halaga ng isang inapi. Hindi ito kwento ng pagsuko. Ito ang kwento ng paniningil. Insufficient funds. 2 salita lamang ang nakasulat sa maliwanag na screen ng ATM. Ngunit para kay Elena, tila ba isa itong hatol ng kamatayan. Kusang iniluwa ng makina ang kanyang card na para bang isa itong basurang walang halaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ito. Malamig ang hangin sa lobby ng ospital, amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Ngunit mas malamig ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Sinubukan niyang ipasok muli ang card. Baka nagkamali lang siya ng pindot. Baka sira ang makina. Baka masama lang ang signal. Paulit-ulit niyang idinadasal sa kanyang isipan na sana ay isang bangungot lang ang lahat ng ito. 5 taon. 5 taong pagbabanat ng buto sa Dubai bilang domestic helper. Ilang libong inidoro ang nilinis niya. Ilang gabing umiyak siya sa ilalim ng kumot dahil sa pangungulila para lamang maipon ang 150,000 piso na yon. Iyon ang emergency fund na usapan nila ng kanyang asawang si Rico. Iyon ang perang nakalaan para sa operasyon sa puso ng kanyang ina na si Nanay Sally. Muli, lumabas ang parehong mensahe sa screen. Insufficient funds. Ang natitirang balanse, 500 piso. Tila gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak si Elena sa gilid ng makina upang hindi siya matumba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Halos sumabog sa kanyang dibdib habang ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa emergency room kung saan nakaratay ang kanyang ina. Naaalala niya ang maputlang mukha ni Nanay Sally. Ang hirap ng bawat paghinga nito na parang hinihigop ang huling hangin sa mundo. Ang sabi ng doktor kanina ay kailangan nila ng down payment na 50,000 piso ngayong oras na ito para maipasok si nanay sa ICU. Kung hindi, mananatili ito sa hallway, naghihintay ng himalang hindi darating. Saan napunta ang pera? Ito ay joint account nila ni Rico, pero nangako ang asawa niya na hinding-hindi gagalawin ang pondong iyon. Iyon ay sagrado. Iyon ay buhay ng kanyang ina. Nanginginig na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay halos hindi makapindot sa pangalan ni Rico dahil sa takot at kaba. Ibinaba niya ang tawag sa unang ring pa lang dahil sa pag-aalinlangan, pero wala siyang ibang choice. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng pera. Sa ikalawang tawag, sumagot si Rico. Hello? Elena? Ang boses ni Rico ay tila malayo, pero may kakaibang ingay sa likuran. Hindi ito ang tahimik na opisina kung saan sinabi niyang may overtime siya ngayong gabi. Sa halip na tunog ng mga keyboard o aircon, naririnig ni Elena ang malakas na tugtog ng musika. Beat ng isang sikat na sayaw. At ang mas masakit, narinig niya ang matinis na tawanan ng mga babae. Boses iyon ng kapatid ni Rico na si Gina. Rico? Nasaan ka? Ang boses ni Elena ay basag. Halos pabulong na lamang dahil sa lalamunan niyang nanunuyo. Nasa ospital kami ni nanay. Inatake siya sa puso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Rico na may halong iritasyon. Ano? Nandito ako sa meeting, Elena. Importante to para sa promotion ko. Huwag ka namang tumawag ng ganito. Nakakahiya sa mga boss ko. Nagsinungaling siya. Alam ni Elena ang tunog ng isang meeting at alam niya ang tunog ng isang party.
Ang sakit ay parang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Rico, nag-withdraw ako ngayon lang. Pinilit ni Elena na patatagin ang kanyang boses kahit na ang luha ay nagsisimula nang pumatak sa kanyang pisngi. Wala nang laman ang account natin. Nasaan ang 150,000? Kailangan ni nanay ng ICU deposit ngayon din. Mamamatay ang nanay ko, Rico. Sa kabilang linya, narinig ni Elena ang boses ni Gina na sumigaw. Kuya, halika na. Buksan na natin yung alak. Biglang nagbago ang tono ni Rico. Mula sa pagiging iritado, naging depensibo ito at puno ng panuunumbat. Teka lang, Elena. Huwag mo akong sigawan. Ang pera? Ginamit ko muna. May investment opportunity na dumating para kay Gina. Negosyo to, Elena. Para rin naman sa atin to. Mababawi natin yung next month. Double pa. Next month? Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang naririnig. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa malamig na sahig ng ospital. Rico, nasa bingit ng kamatayan ng nanay ko ngayon. Hindi siya makakahintay ng next month. Ibalik mo ang pera. Please, parang awa mo na. Wala na sa akin ang pera na ibayad na. Bulyaw ni Rico. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang tunay na kulay ng taong pinakasalan niya. At pwede ba? Huwag kang masyadong dramatic. Matanda na ang nanay mo, Elena. Kahit gumastos tayo ng 1,000,000, mamamatay din naman siya. Si Gina, bata pa, may kinabukasan pa. Huwag kang maging makasarili. Makasarili. Ang salitang yon ay parang sampal na dumapo sa mukha ni Elena. Siya na nagpadala ng halos lahat ng sahod niya sa loob ng 5 taon. Siya na hindi bumili ng bagong damit para lang makapagtapos ng masteral si Gina. Siya na nagtiis kumain ng delata sa Dubai. Siya pa ang makasarili? Bago pa man siya makasagot, pinatayan siya ng telepono ni Rico. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng call ended at ang muling pagbabalik ng ingay sa ospital. Nakatulala si Elena sa kawalan. Ang kanyang cellphone ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Tila gusto niya itong durugin. Paano nagawa ito ni Rico? Paano nila nagawang magsaya habang ang ina niya ay naghihingalo? Isang pares ng sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang paningin. Nakatayo sa harap niya ang billing officer ng ospital. May hawak na clipboard at may ekspresyong walang bahid ng awa. Ma'am Elena, ang sabi ng babae sa tonong formal at malamig. Pasensya na po, pero kailangan na namin ng deposit ngayon. Kung hindi po kayo makakapagbayad sa loob ng 30 minuto, mapipilitan kaming ilipat ang pasyente sa charity ward ng pampublikong ospital. Alam niyo naman po na kulang ang gamit doon. Kayo na po ang magdesisyon. 30 minuto. Iyon na lang ang natitirang oras ng buhay ng kanyang ina. At ang tanging hawak ni Elena ay isang ATM card na walang laman at isang pusong dahan-dahang nagiging bato. Mabilis na tumakbo si Elena palabas ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang ina ang nagtutulak sa kanya upang kumilos. Binigyan siya ng billing department ng huling palugit. 1 oras. 1 oras upang humanap ng pera kung hindi ay ililipat si Nanay Sally sa charity ward, kung saan ang pila sa oxygen tank ay kasing haba ng pila sa impyerno. Sumakay siya ng tricycle pauwi. Ang hangin sa gabi ay malamig. Humahampas sa kanyang basang pisngi, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaha ng bakal sa loob ng kanilang kwarto. Naroon ang kanyang mga alahas, ang huling pwedeng isanla. Kung ayaw ibigay ni Rico ang pera, siya ang gagawa ng paraan. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang bahay na katas ng kanyang 5 taong pagkaalipin sa ibang bansa, bumungad sa kanya ang kadiliman. Walang ilaw sa sala, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng alak at sigarilyo. Bumukas ang ilaw sa kusina. Nakaupo doon si Rico, nakasandal sa upuan na
Tila walang anumang problema sa mundo. Pula ang kanyang mukha at sa mesa ay may nakalatag na mga brochure ng mga mamahaling kagamitan para sa beauty salon. "Oh, Elena, bakit parang hinahabol ka ng multo?" Bati ni Rico. Ang boses ay garalgal dahil sa kalasingan. Ni hindi siya tumayo para salubungin ang asawa. Lumapit si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Inilapag niya ang printout ng bank statement sa harap ni Rico. Ang papel ay gusot-gusot na dahil sa higpit ng hawak niya kanina. "Investment?" Ang boses ni Elena ay mababa ngunit puno ng diin. "Rico, sabihin mo sa akin ng diretso. Saan napunta ang 150,000? Nakita ko sa transaction history na withdraw lahat kaninang umaga. Kaninang umaga, Rico, habang nasa emergency room ako." Huminga ng malalim si Rico at napakamot sa ulo. Tila naiinis na kailangan niyang magpaliwanag. "Ano ba, Elena? Paulit-ulit tayo? Sinabi ko na sa'yo sa telepono, 'di ba? Opportunity 2 para kay Gina. Magtatayo siya ng high-end salon. Kailangan niya ng capital agad para hindi makuha ng iba ang pwesto. Isipin mo naman ang future natin. Kapag kumita yon, dodoble ang pera mo." "Pera ko?" Tumulo na ang luhang kanina pa pinipigilan ni Elena. "Pera natin yon para kay nanay. Nasa ospital siya, Rico. Agaw buhay siya. Paano mo naisip na unahin ang salon ng kapatid mo kaysa sa buhay ng biyenan mo?" Padabog na tumayo si Rico. Ang upuan ay lumikha ng maingay na kaluskos sa sahig. Nilapitan niya si Elena at sa halip na humingi ng tawad, siya pa ang nagmukhang galit. Ito ang gaslighting na matagal nang hindi napapansin ni Elena. "Alam mo, Elena, yan na nang hirap sa'yo eh. Napaka-negatibo mo, napaka-makasarili mo. Puro na lang pamilya mo ang iniisip mo. Paano naman ang pamilya ko? Si Gina, matagal na niyang pangarap to. Gusto mo bang habambuhay na lang siyang walang nararating? Ang nanay Selly mo, matanda na yan. Kahit operahan, ilang taon na lang ba ang itatagal niya? Practical lang ako, Elena. Ginagamit ko ang pera sa may future, hindi sa dead investment." Dead investment. Tinawag niyang dead investment ang buhay ng ina ni Elena. Pakiramdam ni Elena ay sinampal siya ng 10 beses. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-aral niya gamit ang padala niya mula Dubai, ay ganito pala katigas ang puso. Tila hindi niya kilala ang taong kaharap niya. Wala siyang nakikitang awa sa mga mata nito, kundi purong kayabangan at katwiran ng isang taong ayaw magpatalo. "Hindi ko kailangan ng paliwanag mo," bulong ni Elena. Ang boses ay basag. "Kailangan ko ng pera. Ngayon din, ibalik mo." Tumawa ng mapakla si Rico. "Wala na nga sabi. Naibayad na sa contractor ng salon. Ano gusto mong gawin ko? Nakawan ko ang kapatid ko." Wala nang saysay na makipagtalo. Tumalikod si Elena at tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Kung wala ang cash, kailangan niyang ibenta ang kahit anong meron siya. Binuksan niya ang kanyang tokador. Hinanap niya ang maliit na kahon ng alahas na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit panloob. Naroon ang kanyang wedding ring. Iyon ay gawa sa white gold, may maliit na diamante. Kahit masakit sa kanya na ibenta ang simbolo ng kanilang kasal, mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina. Ito na lang ang pag-asa niya. Ito na lang ang sasagot sa down payment sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng pilus na kahon. Ngunit pag-angat ng takip, bumungad sa kanya ang kawalan. Walang singsing, walang kahit anong kislap ng ginto. Nanigas si Elena. Halos hindi siya makahinga. Muli niyang hinalughog ang buong drawer. Binaligtad niya ang mga damit, inalog ang kahon, tiningnan sa ilalim ng kama. Wala. Naramdaman niya ang presensya ni Rico sa may pintuan ng kwarto. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Pinapanood siya ng may halong inip. "Hinahanap mo ba yung sing-sing?" Tanong ni Rico sa tonong parang nagtatanong lang kung nasaan ang remote ng TV. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa takot at galit. Nasaan? Nasaan ang singsing ko, Rico? Nagkibit balikat si Rico. Sinanla ko na nung nakaraang linggo. Kulang kasi yung cash para sa permit ng business ni Gina. Sayang naman kung mabablock yung application dahil lang sa kapos na budget. Tutubusin ko rin naman next month. Bumagsak si Elena sa sahig. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang singsing na simbolo ng kanilang pangako sa harap ng Diyos ay naging pambayad lang sa permit ng isang salon na hindi naman sa kanya. Hay naku, Elena, huwag ka ngang umarte dyan na parang katapusan na ng mundo, sabi ni Rico habang tumatalikod para bumalik sa kanyang inuman. Matulog ka na nga. Ang aga-aga pa ng drama mo. Bukas na natin pag-usapan yan kapag hindi ka na hysterical. Naiwan si Elena sa dilim ng kwarto, nakaupo sa sahig, hawak ang walang lamang kahon. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng kanyang sariling luha at ang mabilis na tibok ng orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak, bawat segundo ay papalapit sa taning ng buhay ng kanyang ina. At sa gabing ito, napagtanto ni Elena na wala siyang ibang kakampi sa bahay na ito, kundi ang sarili niya. Ang kanyang asawa ay hindi sandalan. Ito ang patalim na unti-unting pumapatay sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone, mensahe mula sa ospital. Ma'am, 10 minutes na lang po. Inihahanda na namin ang transfer papers. Pinahid ni Elena ang kanyang luha. Tumayo siya. Hindi dahil may pag-asa, kundi dahil wala siyang karapatang sumuko. Kung kailangan niyang lumuhod sa kalsada at mamalimos, gagawin niya. Para kay Elena, ang paglalakad pabalik sa ospital ay parang paglalakad papunta sa sarili niyang bitayan. Wala siyang dalang pera. Wala siyang dalang alahas. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal na unti-unting nadudurog. Iniisip niya kung paano siya luluhod sa harap ng billing officer. Magmamakaawa ba siya? Iiyak? O baka kailangan niyang ipangako na maglilinis siya ng sahig ng ospital kapalit ng extension? Ang hangin sa labas ay malamig, tumatagos sa kanyang manipis na blusa, ngunit mas nanginginig ang kanyang kalamnan dahil sa takot. Bawat minutong lumilipas ay bawas sa buhay ng kanyang ina. Pagpasok niya sa billing department, handa na siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga palad ay pinapawisan. Nakita siya ng babaeng kausap niya kanina. Tumayo ito, ngunit sa halip na simangutan siya o paalisin, ngumiti ito ng tipid. Mamela na, bati ng babae. Buti po nakabalik kayo agad. Na-process na po namin ang admission ni Nanay Sally sa ICU. Nasa kwarto na po siya ngayon at kinakabitan na ng oxygen support. Natigilan si Elena. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Po, paanong? Wala po akong dalang pera. Sabi niyo kailangan ng deposit? Settled na po, ma'am. Sagot ng kausap sabay abot ng resibo. Binayaran po ng attending physician kanina lang. Sabi niya, emergency case daw kaya siya na muna ang bahala. Bago pa man makapagtanong si Elena kung sino, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Elena? Lumingon siya. Sa gitna ng mapuputing ilaw ng hallway, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng white coat. Matangkad, malinis tingnan, at may mga matang punong-puno ng pag-aalala. Si Dr. Marco. Si Marco ang kaklase niya noong high school na laging tinutukso sa kanya noon, pero hindi niya pinansin dahil abala siya sa pagtatrabaho para sa pamilya. Ngayon, isa na itong respetadong cardiologist. Marco. Halos hindi lumabas ang boses ni Elena. Ikaw? Ikaw ang nagbayad? Lumapit si Marco ng dahan-dahan, tila ayaw niyang biglain si Elena. Nakita ko ang pangalan mo sa chart. Nalaman kong nanay mo pala ang pasyente. Elena, kritikal ang lagay niya. Hindi pwedeng maghintay ang puso niya sa paperwork ng ospital. Binayaran ko muna ang deposit para masimulan agad ang gamutan.
Bumuhos ang hiya sa buong pagkatao ni Elena. Hiya, ang bigat ng loob na dulot ng pagtanggap ng tulong mula sa ibang tao habang ang sarili niyang asawa ay nagpapakasasa sa pera. Gusto niyang magpasalamat pero gusto rin niyang tumakbo palayo at magtago sa sobrang kahihiyan. Babayaran kita, Marco. Mabilis na sabi ni Elena kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Pangako, babayaran kita. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Hinawakan ni Marco ang balikat ni Elena ng marahan. Mainit ang palad nito. Isang nakagugulat na contrast sa lamig ng pakikitungo ni Rico kanina. Elena, huwag mo munang isipin ang pera. Malumanay na sabi ni Marco. Ang importante ngayon ay mailigtas si Nanay Selly. Ginagawa namin ang lahat. Magpahinga ka muna. Mukhang hindi ka pa kumakain. Tumangulang si Elena. Hindi makatingin. Nang diretso sa mata ng doktor. Nang umalis si Marco para asikasuhin ang ibang pasyente, naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng hallway. Ligtas na ang nanay niya pansamantala. Dapat ay masaya siya. Pero ang nararamdaman niya ay bigat. Ang bigat ng utang na loob sa ibang tao at ang bigat ng galit sa sarili niyang asawa. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa waiting area. Kumukalam ang kanyang sikmura. Kahapon pa siya huling kumain ng maayos. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Mayroon siyang barya na nagkakahalaga ng 20 pesos. Tumingin siya sa vending machine sa di kalayuan. Kasya ang 20 pesos para sa isang pakete ng biskwit at maliit na bote ng tubig. Gutom na siya. Pero pagkatapos, naalala niya ang bilin ng nurse kanina. Kailangan ni Nanay Selly ng adult diapers at wet wipes. Bukas ng umaga. Tumayo si Elena. Nilampasan niya ang vending machine. Naglakad siya papunta sa pharmacy ng ospital. Binili niya ang isang pirasong diaper gamit ang huling 20 pesos niya. Bumalik siya sa upuan, gutom at pagod. Pero hawak ang diaper na parang isang kayamanan. Uminom na lang siya ng tubig mula sa water fountain sa gilid ng CR para lamantian. Habang hinihintay na payagan siyang pumasok sa ICU, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Gusto niyang i-text si Rico. Gusto niyang sabihin na may nagbayad na. Naligtas na si nanay. At sana ay makonsensya ito. Binuksan niya ang data ng kanyang telepono. Sunod-sunod na pumasok ang mga notifications. Isa doon ang tag mula kay Gina sa Facebook. Napakunot ang noo ni Elena. Akala niya ay abala si Gina sa pag-aasikaso ng business permit para sa salon, kaya kinuha ni Rico ang pera. Pinindot niya ang notification. Ang liwanag ng screen ay tila tumusok sa kanyang mga mata. Isang litrato ang bumungad sa kanya. Nasa litrato si Gina, nakasuot ng mamahaling swimsuit, nakahiga sa isang sun lounger sa tabi ng isang infinity pool. Sa likuran niya ay ang asul na dagat at magagarang cottage ng isang sikat na resort sa Batangas. Hawak ni Gina ang isang baso ng cocktail. Ang caption ay maikli pero matalim. Finally, a much-needed healing trip. Thank you, Kuya Rico, for sponsoring this getaway. Love you the best, Kuya ever. #sibling goals, #blessed, #relaxation mode. Nabitawan ni Elena ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa kanyang kandungan. Ang business investment, ang future, ang 150,000 na inipon niya mula sa paglilinis ng kubeta sa Dubai. Ang perang dapat ay sumasalba sa buhay ng kanyang ina ngayon. Hindi ito napunta sa salon, hindi ito napunta sa negosyo. Napunta ito sa bakasyon ng kapatid ng kanyang asawa. Habang si Elena ay umiinom ng tubig mula sa gripo para lang maitawid ang gutom, sila ay nagpapakasasa sa resort. Habang ang nanay niya ay nakikipaglaban kay kamatayan, sila ay nagpapaaraw. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Hindi ito ngiti ng tuwa. Ito ang nangiti ng isang taong wala ng luhang mailabas. Pinulot niya ang cellphone. Tinitigan niya ang mukha ni Gina at ang pangalan ni Rico na nakatag. Sige, bulong ni Elena sa hangin.
Magpakasaya kayo ngayong gabi. Sulitin niyo na. Dahil bukas, hindi na siya ang Elena na kilala nila. Tanghaling tapat, ang sikat ng araw ay tila nangunguyapit sa balat, nakakasunog, nakakasilaw. Ngunit mas mainit ang nararamdaman ni Elena sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa harap ng address na ibinigay ni Rico. Ito dapat ang lugar ng business ni Gina. Ang high-end salon na pinaglaanan ng 150,000 piso. Inaasahan ni Elena na makakakita siya ng mga glass door, mga bagong kagamitan, o kahit man lang tarpaulin na nag-aanunsyo ng grand opening. Pero ang nasa harap niya ay isang bakanting lote na puno ng matataas na damo at mga tambak na basura. Sa gitna nito, may isang kalawanging signboard na nakatagilid. No trespassing, private property. Walang salon, walang negosyo, walang future. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng puso niya ay may kasamang kirot. Ang pera para sa operasyon ng nanay niya ay napunta sa hangin. Hindi, mas masahol pa. Napunta sa isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tiningnan ang Facebook post ni Gina. Ang location tag ay nasa isang kondo sa Bonifacio Global City. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elena. Sumakay siya ng jeep, tapos bus, bit-bit ang kanyang pagod at gutom. Ang kanyang sikmura ay kumukulo. Pero ang galit niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating niya sa harap ng unit ni Gina, huminga siya ng malalim. Amoy lavender ang hallway ng kondo. Amoy mayaman. Amoy malayo sa amoy ng antiseptic at alcohol sa ospital, kung saan nag-aagaw buhay ang kanyang ina. Pinindot niya ang doorbell ng madiin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad si Gina, nakasuot ng silk robe. Ang buhok ay basa pa at amoy expensive shampoo. Mukhang kakarating lang nito, galing sa resort. Ate Elena? Gulat na bati ni Gina, pero agad itong napalitan ng iritasyon. Bakit ka nandito? Ang aga-aga pa, nanggugulo ka na. Hindi sumagot si Elena. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Kahit hindi siya iniimbitahan, ang sala ay makalat. Nagkalat ang mga shopping bags ng mga kilalang brands sa sahig. May mga pizza box sa mesa at bote ng wine. Ito ang buhay na pinapangarap ni Gina. Buhay na binayaran ng dugo at pawis ni Elena. Nasaan ang negosyo, Gina? Tanong ni Elena sa mababang boses habang inililibot ang paningin sa kwarto. Nasaan ang salon? Pinuntahan ko ang address. Bakanting lote yon. Napairap si Gina at tamad na umupo sa sofa. Hay naku ate, yung address na yon, proposed site pa lang yon. Hindi natuloy ang negotiation sa may-ari ng lupa. Masyadong mahal ang rent. Kaya nag-decide ako na home service na lang muna. Strategy tawag doon. Strategy? Napatawa ng mapakla si Elena. Ang tawag doon? Panloloko. Nasaan ang pera, Gina? Ibalik mo sa akin ngayon na. Nasa ospital ang nanay ko. Wala na nga sabi. Sigaw ni Gina, sabay tayo. Nagastos na sa permits, sa training, sa materials. Doon nahagip ng mata ni Elena ang isang bagay sa ibabaw ng center table. Isang bag. Isang kulay beige na handbag na gawa sa mamahaling katad. Ang tatak nito ay ginto at kumikinang sa ilalim ng chandelier. Alam ni Elena ang brand na yon. Nakikita niya yon sa display window ng mga malls sa Dubai. Mga tindahan na hindi niya pinapasok dahil alam niyang ang presyo ng isang gamit doon ay katumbas ng 6 na buwang sahod niya. Dahan-dahang lumapit si Elena sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang bag. Huwag mong hawakan yan, tili ni Gina. Akmang aagawin ng bag. Madudumihan yan. Alam mo ba kung magkano yan? Hinawakan ni Elena ang bag ng mahigpit. Ang leather ay malambot, makinis, walang bahid ng dumi. Magkano? Tanong ni Elena. Nakatingin ng diretso sa mata ni Gina. 150,000. Pagmamalaki ni Gina.
Tila nakalimutan niya ang sitwasyon. Limited edition yan. Investment. Yan sa image ko, ate. Para makakuha ako ng high-profile clients, kailangan mukha akong successful. Hindi mo yan maiintindihan kasi puro budget lang ang alam mo. Bumagsak ang mundo ni Elena, 150,000. Ang presyo ng bag na ito ay eksaktong halaga ng operasyon sa puso ng kanyang ina. Tinitigan ni Elena ang bag. Sa halip na katad, ang nakikita niya ay ang balat ng kanyang ina. Kulubot, maputla, tinutusukan ng karayom. Ang hawakan ng bag ay parang mga tubo ng dextrose na nakakabit sa braso ni Nanay Selly. Ang gintong buckle ay parang balbula ng puso na kailangang palitan. Ang buhay ng kanyang ina ay naging isang fashion accessory. Image. Bulong ni Elena. Ang lalamunan niya ay parang pinupuno ng bubog. Ang buhay ng nanay ko, pinalit mo sa image mo? Ang OA mo naman, ate. Sagot ni Gina, sabay hila sa bag mula sa kamay ni Elena. Niyakap niya ito na parang sanggol. Pera naman ni kuya to, binigay niya sa akin. Karapatan niyang tulungan ang kapatid niya. Bakit ba ang damot-damot mo? Akmang sasagot si Elena nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Gina. Lumabas ang isang lalaking hindi kilala ni Elena. Mataba, kalbo, at nakasuot lang ng boxers. Babe, sino yang maingay? Tanong ng lalaki habang nagkakamot ng tiyan. Namutla si Gina. Wala babe. Katulong lang namin. Nanghihingi ng advance. Katulong, iyon ang tingin nila sa kanya. Pagkatapos niyang paaralin si Rico, pagkatapos niyang buhayin ang pamilyang ito, isa lang siyang katulong na nanghihingi ng limos. Tatalikod na sana si Elena para umalis dahil kung mananatili pa siya ng 1 segundo, baka makapatay siya ng tao. Nang biglang bumukas ulit ang pinto ng main door, pumasok si Rico. May dala siyang paper bag ng pagkain at isang buke ng bulaklak. Nakangiti siya. Pero ang ngiti niya ay nabura nang makita niya si Elena na nakatayo sa gitna ng sala. Elena? Gulat na tanong ni Rico. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lang siya sa mga bulaklak. Para kay Gina ang mga yon. Kailan huling nagbigay ng bulaklak si Rico sa kanya? Noong nililigawan pa siya nito, 10 taon na ang nakakaraan. Kuya! Sumbong agad ni Gina. Tumakbo palapit kay Rico at nagtago sa likod nito na parang batang inaapi. Pumunta siya dito para ipahiya ako. Inaagaw niya yung bag na regalo mo. Sinisigawan niya ako sa harap ng boyfriend ko. Tiningnan ni Rico si Elena ng masama. Ano ba, Elena? Sinusundan mo ba kami? Wala ka na bang ibang ginawa kundi magkwenta ng pera? Binigay ko na nga yung allowance mo nung 1 linggo, di ba? Allowance. Ang tawag niya sa perang pinapadala ni Elena galing Dubai. Ang kapal ng mukha. Sa sandaling iyon, namatay ang huling pag-asa sa puso ni Elena. Wala nang marriage counseling na makakaayos nito. Wala nang pagpapatawad. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang asawa niya. Ito ay isang cancer na kailangang tanggalin bago siya tuluyang mamatay. Imbes na sumigaw o magwala. Ngumiti si Elena. Isang nangiting malamig, walang buhay, at nakakakilabot. Wala, Rico. Sabi ni Elena sa tinig na sobrang hina, pero rinig sa buong kwarto. Naparito lang ako para makita kung gaano kaganda ang investment mo. At tama ka. Napakaganda. Tinitigan niya ang bag na hawak ni Gina, tapos tinitigan niya si Rico. Sulitin niyo yan. Dagdag ni Elena, habang dahan-dahang naglalakad palabas. Dahil yan na ang huling investment na makukuha niyo mula sa akin. Pagkasara ng pinto, narinig pa ni Elena ang boses ni Rico. Hayaan mo siya, Gina. Nag-iinarte lang yan. Eto, may extra cash ako dito para sa dinner niyo ng boyfriend mo. Huwag mo nang isipin yung matanda. Napapikit si Elena at sumandal sa pader ng hallway. Ang mga luha ay tumutulo na naman, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng pamamaalam.
Kinuha niya ang kanyang cellphone. May missed call galing kay Dr. Marco at isang text message mula sa bangko. Credit card declined. Pues, kung ayaw nilang maglaro ng patas, hindi na rin siya maglalaro ng patas. Naalala niya ang passcode ng cellphone ni Rico na aksidenteng nakita niya noon pero hindi niya pinansin dahil sa tiwala. 6-5-1-8-0. Birthday ni Gina. Hindi birthday ni Elena, kundi birthday ng kapatid niya. Kailangan niyang makuha ang cellphone na yon. At alam niya kung paano. Bumalik si Elena sa ospital na parang isang sundalong galing sa giyera. Pagod, sugatan, pero buhay pa. Ang amoy ng antiseptic at alcohol ay sumalubong sa kanya, pamilyar at nakakapanlumo. Sa loob ng ICU, ang tunog ng heart monitor ay tila isang babala na ang oras ay hindi tumitigil para sa sinuman. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Nanay Selly. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Malamig, kulubot, at puno ng pasa mula sa mga karayom ng IV fluid. Ito na lang ang meron siya. Ang lupaing minana niya sa ama, sa probinsya at ang inang ito. Lahat ng iba pa, pera, alahas, dignidad, ay nakuha na ni Rico. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng padabog. Hindi na kailangang lumingon ni Elena para malaman kung sino ito. Ang tunog ng takong ng sapatos na humahampas sa sahig at ang matapang na amoy ng pabango ay sapat na para ipakilala ang pagdating ni Doña Sita. Pumasok ang kanyang biyenan, nakasuot ng floral dress na tila galing sa pagsimba, may nakasabit na rosaryo sa leeg at may bit-bit na plastic bag ng prutas. Kasunod niya si Rico, na nakayuko at hindi makatingin ng diretso kay Elena. Mukhang hinatak lang siya ng nanay niya para magpakita ng suporta. Diyos ko, Elena! Bungad ni Doña Sita. Ang boses ay matinis at umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Bakit ba ang hilig mong mag-iskandalo? Tumawag sa akin si Kumaring Bessie. Nakita ka daw niyang umiiyak sa lobby kanina. Nakakaya sa mga tao. Ano na lang ang sasabihin nila sa pamilya natin? Hindi gumalaw si Elena. Patuloy lang niyang hinihimas ang kamay ng kanyang ina. Lumapit si Doña Sita at inilapag ang prutas sa mesa ng pabagsak. At nabalitaan ko pa na nangutang ka sa doktor? Sa ex-sweater mo pa. Elena, may asawa ka na. Respeto naman kay Rico, para kang namamalimos ng awa sa ibang lalaki habang buhay pa ang asawa mo. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay pagod, walang emosyon, parang dagat na payapa bago ang bagyo. Wala akong choice, Mama, sagot ni Elena sa mahinahong boses. Wala kaming pera. Kinuha ni Rico lahat. Kinuha? Anong kinuha? Pagtatanggol agad ni Doña Sita, sabay baling kay Rico na nagkukunwaring nagte-text sa gilid. Rico, sabihin mo nga sa asawa mo. Hindi ba investment yon? Negosyo yon para sa kinabukasan nyo. Napakakitid talaga ng utak mo, Elena. Puro ka gastos, hindi ka marunong magpalago. Huminga ng malalim si Doña Sita, tila nag-iipon ng puwersa para sa susunod niyang banat. Nilapitan niya si Elena at hinawakan sa balikat, hindi para damayan, kundi para diinan. Makinig ka, Elena. Tutal nandito na rin lang tayo. Pag-usapan na natin ang solusyon. Yung lupa mo sa Batangas. Yung mana mo sa tatay mo. Nanigas si Elena. Iyon ang huling property na nakapangalan sa kanya. Iyon ang retirement plan sana nila ni Nanay Selly. Anong meron sa lupa? Tanong ni Elena. Ibenta mo na. Utos ni Doña Sita na parang nag-uutos lang bumili ng suka sa tindahan. May kakilala akong buyer. Cash agad. Kailangan ni Rico ng pera pambayad sa mga utang niya dahil sa pag-aasikaso sa papeles ni Gina. At syempre, para mabayaran mo na rin yung doktor na yan at hindi ka na magmukhang pokpok na humihingi ng pera sa iba. Tumingin si Elena kay Rico. Rico? Utang? Akala ko ba investment? Bakit naging utang? Hindi makasagot si Rico. Umiwas ito ng tingin
at lumabas ng kwarto. Magyosi lang ako, paalam nito, sabay alis na parang magnanakaw. Naiwan ang kanyang leather jacket sa sandalan ng upuan. Humarap ulit si Doña Sita kay Elena. Ang muka ay puno ng pekeng kabanalan. Elena, anak, makinig ka sa akin. Ang mabuting asawa, tumutulong sa mister. Ang lupa, lupa lang yan. Ang dangal ng asawa mo, yan ang importante. Pirmahan mo na ang special power of attorney. Ako na ang bahalang magbenta. Inabot ni Doña Sita ang kanyang kamay. Inaasahan na magmamano si Elena bilang tanda ng paggalang at pagsuko. Ito ang ritual nila. Kada utos, kada insulto, tinatapos sa pagmamano para ipakita na si Doña Sita pa rin ang reyna. Tinitigan ni Elena ang kamay ng biyenan. Malinis, maputi, may suot na gintong pulseras. Kamay na hindi kailanman nagtrabaho ng marumi. Kamay na kumuha ng lahat sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi yumuko si Elena. Tinalikuran niya si Doña Sita at inayos ang kumot ng kanyang ina. Hindi ko ibibenta ang lupa, Mama, sabi ni Elena nang hindi lumilingon. At pakisabi kay Rico, bayaran niya ang utang niya gamit ang sarili niyang pawis, hindi gamit ang dugo ng pamilya ko. Natigilan si Doña Sita. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lamang ng tunog ng respirator. Namula ang muka ng matanda sa galit. Binaba niya ang kanyang kamay na nakapitin sa ere. Napakawalang utang na loob mo, asik ni Doña Sita. Matapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, tandaan mo to. Elena, kapag namatay ang nanay mo, wala kang ibang matatakbuhan kundi kami. At sisiguraduhin kong luluhod ka sa asin bago kita papasukin ulit sa pamamahay ko. Padabog na lumabas si Doña Sita. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng tunog ng paghihiganti sa pasilyo. Naiwan si Elena na nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline ng paglaban. Ginawa niya. Tumanggi siya. Napansin niya ang jacket ni Rico na naiwan sa upuan. Nakalimutan itong kunin ng asawa niya sa pagmamadaling tumakas sa sitwasyon. Lumapit si Elena sa jacket. Amoy alak at pabango ng ibang babae. Kinapa niya ang bulsa. Umaasa siyang may barya o resibo na pwedeng maging ebidensya. Ang nakuha niya ay isang lumang cellphone. Ito ang backup phone ni Rico na ginagamit nito noon para sa business. Akala ni Elena ay sira na ito. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen. May passcode. Sinubukan niya ang birthday ni Rico. Incorrect. Sinubukan niya ang anniversary nila. Incorrect. Napapikit si Elena. Naalala niya ang sinabi ni Gina kanina sa kondo. Love you the best, kuya ever. Si Gina ang mundo ni Rico. Si Gina ang prinsesa. Dahan-dahang tinipan ni Elena ang birthday ni Gina. 011550. Click. Bumukas ang telepono. Bumungad sa kanya ang wallpaper. Si Rico at Gina, magkayakap sa isang bar. Parehong lasing at masaya. Pero hindi yon yung nagpatigil sa paghinga ni Elena. Binuksan niya ang messaging app. May isang group chat na nakapangalang Team Pamilya. Ang huling mensahe ay galing kay Rico. Ipinadala kaninang umaga habang nasa biyahe papuntang ospital. Ma, huwag kang mag-alala. Napapirma ko na si Elena sa withdrawal slip kahapon. Ang tanga talaga, hindi nagbasa. Akala niya para sa at sa ilalim, isang voice message mula kay Doña Sita. Good job, anak. Tama yan. Kapag namatay na ang nanay niya, kumbinsihin mo siyang ibenta ang lupa sa Batangas para sa libing. Tapos, hiwalayan mo na. Wala na tayong mapapala sa kanya kapag wala na siyang pera. Nabitawan ni Elena ang telepono sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, pero ang kanyang dugo ay kumukulo. Hindi lang ito pagiging irresponsible. Ito ay planado. Ito ay demonyo. Hinintay nilang magkasakit ang nanay niya para looban siya. At hinihintay nila itong mamatay para makuha ang huling kakarampot na yaman na meron siya. Tumingin si Elena
sa mahimbing na tulog ng kanyang ina. Hindi, nanay. Bulong ni Elena. Ang mga luha ay natuyo na at napalitan ng apoy. Hindi ka mamamatay. Mabubuhay ka. Mabubuhay ka para makita mo silang bumagsak. Kinuha niya muli ang telepono. Binuksan ang email app. Sinimulan niyang i-forward ang lahat ng screenshot, lahat ng voice message, lahat ng bank transfer confirmation sa sarili niyang account at sa email ni Dr. Marco. Ang jacket ni Rico ay nakasabit pa rin sa upuan, parang isang tropeo ng katangahan ng asawa niya. Hindi alam ni Rico na sa pag-iwan niya ng jacket na ito, iniwan din niya ang susi ng kanyang sariling libingan. Mabilis ang bawat galaw ni Elena, ngunit maingat. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa screen ng lumang telepono ni Rico. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang bombang malapit ng sumabog. Ang loading bar ng email attachment ay tila napakabagal umusad. Sending 45%, 60%. Narinig niya ang mga yabag sa hallway, palapit ng palapit. Mabibigat na hakbang, marahil ay kay Rico na pabalik mula sa pagyoyosi. Sending 85%. Napapikit si Elena at nagdasal ng tahimik. Diyos ko, bigyan niyo pa ako ng konting oras. Sent. Isang buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binura ang sent items sa email app at recent apps history. Pinunasan niya ang screen gamit ang dulo ng kanyang blusa upang alisin ang kanyang fingerprints. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa ng leather jacket ni Rico, eksakto sa pwesto kung saan niya ito nakuha. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rico, amoy usok ng sigarilyo at mint candy. Tumingin siya sa paligid, tila may hinahanap. Nakalimutan ko yung jacket ko, sabi ni Rico, hindi makatingin kay Elena. Lumapit siya sa upuan at dinampot ang jacket. Kinapa niya ang bulsa. Naramdaman niya ang telepono. Tumango siya, kampante na walang nagbago. Hindi gumalaw si Elena. Nakaupo lang siya sa tabi ng ina. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mukha ay blangko. Sa ilalim ng kanyang hita, mahigpit niyang hawak ang sarili niyang cellphone kung saan ligtas na nakatago ang lahat ng ebidensya. Aalis na ako, paalam ni Rico. Babalik na lang ako bukas para i-check kung buhay pa siya. Kung buhay pa siya, hindi kung kumusta siya. Gustong sumigaw ni Elena. Gusto niyang isampal sa mukha ni Rico ang telepono, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ngayon, hindi dito. Sayang ang bala kung ipuputok lang sa loob ng kwarto. Kailangan niya ng mas malaking entablado. Sige, sagot ni Elena nang hindi lumilingon. Mag-ingat ka. Tumalikod si Rico, ngunit huminto ito sa may pinto. Nga pala, Elena, bukas ng gabi ang ika-65 birthday celebration ni Mama sa Grand Ballroom ng hotel sa kabilang bayan. Nag-down payment na si Gina gamit yung alam mo na. Napapikit si Elena sa galit. Ang pera para sa puso ng nanay niya ay gagamitin para sa handaan ng nanay ni Rico. Kailangan mong pumunta, dagdag ni Rico. Ang boses ay may halong pagbabanta. Darating si Mayor at ang mga amigas ni Mama. Ayaw naming mapahiya. Kailangan makita nila na buo ang pamilya. Mag-ayos ka naman. Huwag kang pumunta doon na mukha kang lusyang. Nakakahiya sa mga bisita. Lumingon si Elena. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi pa nakikita ni Rico noon. Huwag kang mag-alala, Rico, sabi ni Elena, at may multo ng nangiti sa kanyang mga labi. Pupunta ako, at sisiguraduhin kong hindi ako makakalimutan ng mga bisita niyo. Ngumisi si Rico. Akala niya ay nanalo na naman siya. Good. Yan ang gusto ko sa'yo, masunurin. Dalhin mo na rin yung land title bukas, ha? Para mapirmahan na natin pagkatapos ng party. Lumabas na siya ng tuluyan. Nang mawala na si Rico, saka lang bumagsak ang balikat ni Elena. Muli siyang napaiyak,
Pero hindi na ito iyak ng pagdadalamhati. Ito ay iyak ng isang taong naghahanda sa gyera. May kumatok sa pinto. Pumasok si Dr. Marco. Agad niyang napansin ang panginginig ni Elena. Lumapit siya at iniabot ang isang baso ng tubig. Elena, anong nangyari? Nakita kong lumabas si Rico. Sinaktan ka ba niya? Umiling si Elena. Ininom niya ang tubig sa isang lagukan. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang cellphone kay Marco. Basahin mo, Marco. Basahin mo kung paano nila planuhing patayin ang nanay ko. Habang binabasa ni Marco ang mga screenshot at pinapakinggan ang voice message ni Doña Sita, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng doktor. Mula sa pagiging kalmado, naging madilim at seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang panga ay umigting sa galit. Diyos ko. Bulong ni Marco. Hindi ito simpleng kaso ng financial abuse, Elena. Ito ay conspiracy. Ito ay criminal intent. Hinahayaan nilang mamatay ang pasyente para makuha ang mana. Sa batas at sa mata ng Diyos, krimen ito. Tumingin si Marco kay Elena. Anong gusto mong gawin ko? May kilala akong abogado. Pwede tayong magsampa ng kaso ngayon din. Pwede nating ipakulong si Rico. Umiling si Elena. Hindi sapat ang kulong, Marco. Makakapagpiyansa sila. May mga koneksyon sila. At kahit makulong sila, hindi nun maibabalik ang dignidad na kinuha nila sa akin. Hindi nun mababayaran ang sakit na dinanas ni nanay. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang mga ilaw ng syudad sa labas. Sa isang lugar dyan, nagdiriwang sina Rico at Gina. Nagpaplano ng party. Nagsasaya gamit ang pera niya. Gusto kong maramdaman nila ang hiya. Sabi ni Elena sa mababang boses. Ang pamilya ni Rico. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang pangalan. Ang kanilang imahe sa lipunan. Doon ko sila titirahin. Gusto kong wasakin ang maskara nila sa harap ng lahat ng taong iginagalang nila. Naintindihan ni Marco. Bilang isang doktor, alam niya na minsan, ang gamot sa malalang sakit ay masakit na operasyon. Bukas ang birthday party, patuloy ni Elena. Inimbitahan nila ako. Gusto nilang maging display ako doon. Ang masunuring asawa, ang martyr. Humarap siya kay Marco. Tulungan mo ako, Marco. Hindi ko kailangan ng abogado ngayon. Kailangan ko ng sound system. Kailangan ko ng projector. At kailangan ko ng lakas ng loob. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. Nasa likod mo ako, Elena. Sasamahan kita. Hindi bilang doktor, kundi bilang kaibigan at bilang saksi. Sa gabing iyon, sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, nabuo ang isang plano. Hindi ito plano ng paghihiganti na puno ng dugo at dahas. Ito ay plano ng katotohanan. Binuksan ni Elena ang kanyang bag. Kinuha niya ang natitirang barya. Wala siyang pambili ng bagong damit para sa party. Ang suot niya ay luma at kupas na. Wala akong maisusuot, sabi ni Elena, medyo nahihiya. Ngumiti si Marco. Hindi mo kailangan ng magarang damit, Elena. Ang kailangan mo ay ang ebidensya. Iyon ang pinakamahal na alahas na isusuot mo bukas. Ang katotohanan, ang pinakamatibay na armor. Pero may inabot si Marco na isang paper bag na galing sa kanyang sasakyan. Pero kung sakaling gusto mo, ito ang scrub suit na extra ko at isang malinis na white coat. Mas bagay sa'yo ang magmukhang malinis at kagalang-galang kaysa magpanggap na mayaman. Kinuha ni Elena ang puting coat. Isinuot niya ito. Tumingin siya sa salamin. Hindi siya mukhang asawa ni Rico. Mukha siyang isang professional. Mukha siyang isang taong may kapangyarihan. Handa na ako, bulong ni Elena. Bukas, sa gitna ng handaan, sa gitna ng lechon at alak, magkakaroon ng isa pang ulam sa mesa. Ang baho ng pamilya ni Rico. Ang bahay ay amoy hairspray at mamahaling pabango nang dumating si Elena. Puno ng kalat ang sala, mga paper bag ng bagong damit, mga kahon ng sapatos at mga nagkalat na makeup kit. Para itong isang backstage ng isang fashion show at ang bida
ay walang iba, kundi si Gina. Nakaupo si Gina sa gitna ng sala, inaayusan ng isang hired makeup artist. Ang buhok niya ay kulot at makintab. Ang mukha ay makapalang kolorete. Suot niya ang isang kumikinang na sequined gown na kulay ginto. Kulay ng pera, kulay ng kasakiman. Ate Elena, sigaw ni Gina nang makita siya. Hindi man lang lumingon. Buti dumating ka na. Pakiplansta naman yung barong ni Kuya Rico. Nasa kwarto. Bilisan mo ha. Aalis na tayo in 30 minutes. Ayaw ni Mama na malate sa grand entrance. Hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya lang si Gina. Ang ganda ng bihis nito. Pero sa paningin ni Elena, para itong isang manika na gawa sa wax. Maganda sa labaw, pero walang kaluluwa sa loob. At tunaw na ito sa init ng katotohanang dala niya. Tumuloy si Elena sa kwarto. Nakita niya ang barong Tagalog ni Rico na nakasabit sa pinto ng cabinet. Ito ang barong na binili ni Elena noong anniversary nila. 3 taon na ang nakakaraan. Mahal ito, gawa sa pinya at hand-embroidered. Kinuha niya ang plansa, isinaksak, hinintay uminit. Dahan-dahan niyang pinadaanan ng plansa ang tela. Bawat hagod ay pulido, bawat gusot ay inaalis. Ito na ang huling beses na pagsisilbihan niya si Rico bilang asawa. Ito na ang huling beses na aayusin niya ang gusot ng pamilyang ito. Bumukas ang pinto ng CR at lumabas si Rico. Bagong ligo, amoy aftershave, at mukhang preskong presko. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha. Parang walang asawang may inang naghihingalo sa ospital. OL na. Bati ni Rico habang nagsusuklay. Dala mo ba yung titulo ng lupa? Yung special power of attorney? Tumigil si Elena sa pagpaplansa. Tumingin siya sa bag na nakalapag sa kama. Nasa loob nun ang titulo. Pero nasa loob din nun ang USB at ang cellphone na puno ng ebidensya. Nasa bag ko, sagot ni Elena ng mahina. Lumapit si Rico at hinalikan siya sa pisngi. Isang halik na malamig at pilit. Good girl. Alam mo naman na para sa atin to, 'di ba? Kapag naibenta na yung lupa, makakapagsimula na tayo ulit. Babawi ako sa'yo, promise. Promise? Ilang beses na niyang narinig ang salitang yan? Dati, ang promise ni Rico ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, para na itong tunog ng kuko na kumakayka sa pisara. Isinuot ni Rico ang barong. Tumayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kwelyo. Tiningnan niya ang sarili ng may paghanga. Ang gwapo ko talaga, biro ni Rico. Sabay kindat sa sarili sa salamin. Bagay na bagay sa akin ang maging successful businessman. Sa likod niya, nakatayo si Elena. Suot pa rin niya ang simpleng dress na kulay itim, desente pero hindi agaw pansin. Mukha siyang anino sa likod ng liwanag ni Rico. Pero hindi alam ni Rico ang anino ang siyang kakain sa liwanag. Rico, tawag ni Elena. Abala pa rin si Rico sa pag-aayos ng buhok. Masaya ka ba? Tanong ni Elena. Tumigil si Rico saglit tapos tumawa. Oo naman. Birthday ni Mama. Grand celebration. Nandun si Mayor. Nandun ang mga investors. Ito na ang big break natin, Elena. Bakit hindi ako magiging masaya? Mabuti naman. Bulong ni Elena. Sulitin mo ang saya ngayong gabi. Ano? Wala, sabi ko. Ayusin ko lang ang regalo ko para kay Mama. Kinuha ni Elena ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Nakabalot ito sa magandang gift wrapper na kulay pula at may gintong ribbon. Ano yan? Usisa ni Rico. Bumili ka pa ng regalo? Wala naman tayong pera, di ba? Huwag kang mag-alala, sagot ni Elena habang hinihimas ang makinis na papel ng regalo. Hindi ko ito binili. Matagal na itong nasa akin. Ngayon ko lang ibibigay. Ngumiti si Rico. Iniisip siguro na ito ay isang simpleng souvenir o relo. Basta huwag kang gagawa ng eksena ha. Umupo ka lang sa likod. Ngumiti ka kapag tinawag ka.
Huwag mong ipapahalata na galing ka sa ospital. Opo, Rico, sagot ni Elena. Ang boses niya ay malambot, parang seda na bumabalot sa isang patalim. Lumabas na sila ng kwarto. Sa sala, handa na si Gina at Doña Sita. Si Doña Sita ay nakasuot ng pulang terno, puno ng alahas sa leeg at braso. Mukha itong reyna ng isang kaharian na gawa sa utang. Tara na, utos ni Doña Sita. Rico, drive the car. Gina, sa harap ka. Elena, sa likod ka na lang sumiksik sa mga giveaways. Sumunod si Elena. Naupo siya sa likod ng sasakyan, katabi ng mga kahon ng souvenirs na may nakasulat na Sita at 65. A legacy of love. Legacy of love. Napaka-ironic. Habang umaandar ang sasakyan papunta sa hotel, tahimik lang si Elena. Pinagmamasdan niya ang likod ng ulo ni Rico, ang pagtawa ni Gina habang kausap ang boyfriend niya sa telepono, at ang pagmamayabang ni Doña Sita tungkol sa menu ng handaan. Wala silang kaalam-alam. Hinawakan ni Elena ang regalong nasa kandungan niya. Nasa loob nito ang flash drive na naglalaman ng lahat ng recordings. Nasa bag niya ang land title na hinding-hindi nila makukuha. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang mga bituin na gumagabay sa kanya. Dati, takot siyang mawalan ng asawa. Takot siyang mag-isa. Takot siyang matawag na hiwalay. Pero ngayong gabi, habang yakap niya ang katotohanan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Dahil alam niya, pagkatapos ng gabing ito, hindi na siya magiging biktima. Siya na ang magiging hukom. Huminto ang sasakyan sa harap ng Grand Hotel. Bumaba ang balay para pagbuksan sila ng pinto. Ready ka na ba, Elena? Tanong ni Rico habang inaayos ang cufflinks niya. Tumango si Elena. Itinaas niya ang kanyang noo. Inayos ang kanyang simpleng damit. Ready na ako, Rico, sagot niya. Hindi mo alam kung gaano ako ka-ready. At sa unang pagkakataon, nauna siyang maglakad papasok sa Grand Ballroom. Iniwan ng asawa at biyenan na nakatulala sa kanyang likuran. Ang Grand Ballroom ay nagliliwanag sa libu-libong kristal ng chandelier. Ang mga mesa ay nababalutan ng telang satin na kulay ginto. At sa gitna ng bawat isa ay may malalaking centerpiece ng mga imported na bulaklak, rosas, lilies at orchids. Ang amoy ng lechon baka at roast chicken ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Para itong isang palasyo. At si Doña Sita ang reyna. Nakaupo siya sa presidential table, katabi ang mayor at ang iba pang matataas na tao sa bayan. Tawa siya ng tawa, ang kanyang bibig ay kumikinang sa mantika ng lechon at ang kanyang leeg ay halos mabali sa bigat ng kwintas na suot niya. Si Elena naman ay nakaupo sa mesa 15, ang pinakadulong mesa. Ang mesa malapit sa pinto ng kusina kung saan labas-masok ang mga waiter. Wala siyang katabi, kundi ang mga driver at bodyguard ng mga bisita. Hindi siya kumakain, tinitigan niya lang ang plato sa harap niya. Lechon, paella, kalos. Ang halaga ng pagkain sa isang plato ay sapat na sana para sa 2 araw na gamot ni Nanay Selly. Sa kabilang dako ng kwarto, nakita niya si Gina. Umiikot ito sa bawat mesa, ipinapakita ang kanyang bagong Louis Vuitton bag. Ganda di ba, tita? Narinig ni Elena ang boses ni Gina, matinis at puno ng yabang. Regalo ni Kuya Rico. Fruit of his hard work daw. Hard work. Ang kapal ng muka. Ang tanging hard work ni Rico ay ang pag-aabang sa remittance ni Elena buwan-buwan. Napahigpit ang hawak ni Elena sa tinidor. Gusto niyang tumayo at isigaw ang totoo. Pero pinigilan niya ang sarili. Kalma, Elena. Kalma. Ang timing ay lahat. Tumayo si Rico at lumapit sa mesa ng mga amigas ni Doña Sita. Narinig ni Elena ang usapan nila. Rico, hiho, nasaan ang asawa mo? Tanong ng isang matandang babae na puno ng botox ang mukha. Balita ko galing daw sa Dubai.
Mayaman siguro yon. Tumawa si Rico ng malakas, sadyang pinaririnig sa lahat. Naku tita, domestic helper lang yon. Alam mo naman, probinsyana. Ako ang nagahon sa kanya sa hirap. Kaya nga medyo aloof siya ngayon. Naninibago sa high society. Nagtawanan ang mga babae. Tumingin sila sa direksyon ni Elena na parang tumitingin sa isang kakaibang hayop sa zoo. Si Elena ay nanatiling nakaupo. Tuwid ang likod. Hindi siya yumuko. Hindi siya nagtago. Sinalubong niya ang kanilang mga tingin ng may dignidad na hindi nila mabibili ng pera. Dahan-dahan siyang tumayo. Bit-bit ang kanyang maliit na clutch bag. Naglakad siya hindi papunta sa mesa ni Rico, kundi papunta sa likod ng entablado. Doon nakapwesto ang tech booth. Ang nag-ooperate ay isang lalaking naka-headset, mukhang student na nagpa-part-time. Kuya, tawag ni Elena ng mahina. Lumingon ang binata. Yes po, ma'am. Ngumiti si Elena. Isang nangiting matamis at puno ng pakiusap. Ako ang asawa ni Rico. May surprise video greeting sana ako para kay Mama Sita. Pwede bang isingit mo bago mag-speech si Rico? Surprise to ha? Huwag mong sasabihin sa kanila. Nag-alinlangan ang lalaki. Ma'am, may program flow po kami. Sige na. Pakiusap ni Elena. Sabay abot ng isang envelope. Birthday gift ko lang talaga to. Gusto ko lang silang pasayahin. Kinuha ng lalaki ang USB at ang envelope. Sige po ma'am, ipi-play ko to kapag nag-signal kayo. Salamat, bulong ni Elena. Huwag kang mag-alala, magugustuhan nila to. Unforgettable. Bumalik si Elena sa kanyang upuan bago pa may makapansin. Sakto namang umakyat si Doña Sita sa entablado. Hawak niya ang mikropono na parang setro. Magandang gabi sa inyong lahat, bati ni Doña Sita. Nagpalakpakan ang mga tao. Salamat sa pagpunta sa aking ika-65 kaarawan. Napakapalad ko dahil binigyan ako ng Diyos ng mabubuting anak. Si Gina, na napakaganda at matalino. At si Rico, na napakasipag at mapagmahal. Tumingin si Doña Sita sa dulo ng kwarto kung saan nakaupo si Elena sa dilim. At syempre, dagdag ni Doña Sita na may halong sarkasmo, ang aking manugang na si Elena. Halika dito, Hija. Umakyat ka dito sa stage. Huwag kang mahiya. Nagtinginan ang lahat kay Elena. Ito na ang cue niya. Tumayo si Elena. Inayos niya ang kanyang coat. Naglakad siya sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marble floor ay tila bawat tibok ng orasan. Tik-tak, tik-tak. Pag-akyat niya sa stage, inabutan siya ng mikropono ni Doña Sita. Bumulong ang biyanan niya ng walang mic. Ayusin mo ang sasabihin mo. Pasalamatan mo kami sa pagpapakain sa'yo. Kinuha ni Elena ang mikropono. Humarap siya sa daan-daang bisita. Nakita niya si Rico na nakangisi, si Gina na nagse-selfie, at si Doña Sita na naghihintay ng papuri. Huminga ng malalim si Elena. Tumingin siya sa tech booth. Tumango siya sa lalaki. Magandang gabi po. Panimula ni Elena. Ang boses niya ay malinaw, walang garalgal. Sabi ni Mama Sita, mapalad siya sa mga anak niya. At tama siya, napakasipag ni Rico sa pag-uubos ng pera ng iba. Napakatalino ni Gina sa pagpapanggap. Natigil ang mga nguya ng mga bisita na wala ang nangisi ni Rico. Kumunot ang noo ni Doña Sita. Ano bang pinagsasabi mo? Bulong ni Rico. Akmang aakyat ng stage. Huwag kang lalapit, Rico! Sigaw ni Elena sa mikropono. Ang boses niya ay dumagundong sa buong hall. Makinig kayo. Dahil ang regalo ko ngayong gabi ay hindi cake o bulaklak. Ang regalo ko ay ang katotohanan. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Kuya, i-play mo na. Sa likod niya ang malaking LED screen na kanina ay nagpapakita ng photoshoot ni Doña Sita ay biglang nag-itim. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ng buong ballroom ang boses ni Rico. Malinaw na malinaw. Hayaan mo nang mamatay yung matanda. Dagdag gastos lang yan. Nasundan ito ng tawa ni Gina. At ang boses ni Doña Sita.
Kumbinsihin mo siyang ibenta ang lupa para sa libing. Ang buong kwarto ay napasinghap. Ang mga tinidor ay nahulog sa mga plato. Ang lechon sa mga bibig ng bisita ay biglang naging abo. Tumingin si Elena kay Rico, na ngayon ay namumutla na parang bangkay. "Happy birthday, Mama," sabi ni Elena nang malamig. "Iyan na ng legacy niyo." Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng Grand Ballroom. Ang boses sa speaker ay namatay na, ngunit ang mga salitang binitawan ni Rico at Doña Sita ay nanatiling nakabitin sa ere, mabigat at nakakasakal. Hayaan mo nang mamatay yung matanda. Ang mga bisita ay nakanganga. Ang mayor ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso ng alak. Ang mga amigas ni Doña Sita ay nagtakip ng bibig gamit ang kanilang mga abaniko. Nagpapalitan ng mga tingin ng gulat at pandidiri. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Elena. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mukha ay kalmado, tulad ng isang hukom na kakatapos lang magbaba ng hatol. "Patayin niyo yan!" basag ni Rico sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng takot. Tumakbo siya papunta sa tech booth, halos madapa sa kanyang pagmamadali. "Sira ang system! Deepfake yan! Gawa-gawa lang yan ng AI." Ngunit huli na, narinig na ng lahat at ang reaksyon ng kanyang mukha, ang pamumutla, ang pawis, ang takot, ay sapat na kumpirmasyon na totoo ang narinig nila. "Huwad!" Nagsalita muli si Elena sa mikropono. Ang bawat salita niya ay malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng kwarto. "Rico, kilala ng lahat ng tao dito ang boses mo. Kilala nila ang boses ng nanay mo. Huwag mo silang gawing tanga." Bumaba si Elena sa entablado. Ang spotlight ay sumunod sa kanya. Hindi siya lumapit kay Rico. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo si Gina. Si Gina, na kanina ay nagmamayabang, ngayon ay nakayuko at sinusubukang itago ang kanyang bagong Louis Vuitton sa ilalim ng mesa. "Gina," tawag ni Elena. "Ilabas mo yan." Ate, huwag." Nanginginig na sagot ni Gina. Ang kanyang makeup ay nagsisimulang humulaas dahil sa pawis. Hindi naghintay si Elena. Hinablot niya ang bag mula sa kamay ni Gina. Itinaas niya ito sa ere para makita ng lahat. Ang gintong logo nito ay kumislap sa ilalim ng ilaw. "Tingnan niyo ang bag na ito," sigaw ni Elena. 150,000 piso. Iyan ang halaga nito. Alam niyo ba kung saan galing ang pambili nito? Tumingin si Elena kay Doña Sita na ngayon ay nakasandal sa upuan. Humahapo at namumutla. Hindi malaman kung aatakihin sa puso o nag-a-acting lang. "Galing ito sa ICU fund ng nanay ko." Patuloy ni Elena, at sa pagkakataong ito, gumaralgal ang kanyang boses dahil sa sakit. "Habang ang nanay ko ay nag-aagaw buhay at kailangan ng operasyon, ang asawa ko at ang pamilya niya ay bumili ng luxury bag. Tinawag nila akong madamot. Tinawag nila akong walang kwenta. Pero heto ang katibayan ng kanilang kasakiman." Ibinuhos ni Elena ang laman ng bag sa sahig. Cling! Clatter! Nagkalat ang mga gamit ni Gina, mamahaling lipstick, susi ng kotse, at ilang piraso ng papel. Isa sa mga papel ang lumipad sa paanan ng mayor. Pinulot ito ng mayor. Tiningnan. Notice of disconnection. Basa ng mayor ng malakas. Meralco? Isang bulungan ng tawanan at hiya ang umikot sa kwarto. May pambili ng Louis Vuitton, pero walang pambayad ng kuryente. Ang social climber image ng pamilya ay gumuho sa isang iglap. "Hindi totoo yan," sigaw ni Doña Sita. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Sinungaling siya. "Mayor, huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw ang babaeng yan. Inilihis niya ang kwento." Humarap si Elena sa biyenan. "Sinungaling. Mama, narinig ng lahat kung paano mo planuhing ibenta ang lupa ko kapag namatay si nanay. Gusto niyo ng ebidensya?"
Kinuha ni Elena ang folder na dala niya. Inilabas niya ang mga bank transfer records na naprint niya kanina sa tulong ni Dr. Marco. Ibinato niya ang mga papel sa ere. Nagliparan ang mga ito tulad ng konfeti ng kahihiyan. Bumagsak sa mga plato ng lechon, sa sahig, sa mukha ni Rico. Dinampot ng isang bisita ang isang papel. Bank transfer, 150,000 piso to Gina's account. Reference, Nanay's Operation Fund. Wala nang makakapagkaila. Ang ebidensya ay nasa kanilang mga kamay. Rico, baling ni Elena sa asawa, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng stage, mukhang basang sisiw. 5 taon kitang binuhay, 5 taon kong tiniis, ang pangungulila sa Dubai. Ang akala ko, nag-iipon tayo para sa pamilya. Yun pala, nag-iipon ako para sa luho nyo. Lumapit si Rico kay Elena. Akmang hahawakan siya sa braso. Ang mukha nito ay pula sa galit at alak. Tumigil ka na, Elena. Sinisira mo kami. Umuwi na tayo. Akmang sasampalin ni Rico si Elena nang biglang may humarang na kamay. Isang matipunong braso ang pumigil sa kamay ni Rico. Si Dr. Marco. Nasa likod niya ang 2 security guard ng hotel. Huwag na huwag mong sasaktan ang pasyente ko, babala ni Marco sa mababang boses. At huwag mong sasaktan ang babaeng bumuhay sa'yo. Binitawan ni Rico ang kamay ni Elena. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya nang may paghuhusga. Ang mga investor na nililigawan niya ay umiiling. Ang mga kaibigan ni Gina ay nagbubulungan at nagla-livestream sa Facebook. Tapos na. Ang pangalang iniingatan ni Doña Sita ay naging putik. Humarap si Elena kay Rico sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Ano to? Tanong ni Rico, nanginginig ang boses. Annulment papers, sagot ni Elena. At eviction notice. Ang bahay na tinitirhan nyo? Nakapangalan sa akin yun. Binili ko yun gamit ang remittance ko bago pa tayo ikasal. Pinabayaan kita tumira doon dahil asawa kita. Pero ngayon, lumapit si Elena sa mukha ni Rico at bumulong. Ngayon, isa ka na lang squatter sa buhay ko. Ibinagsak ni Elena ang envelope sa dibdib ni Rico. Tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng ballroom. Ang tunog ng kanyang sapatos ay matatag, malakas. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Doña Sita habang tuluyan itong hinihimatay sa hiya. Narinig niya ang yak ni Gina. Narinig niya ang pag-alis ng mga bisita. Pero hindi na lumingon si Elena. Paglabas niya ng pinto ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang takot. Sa wakas, nakahinga na siya. Lumapit si Dr. Marco sa kanya. Okay ka lang? Ngumiti si Elena. Isang tunay na ngiti na umaabot hanggang mata. Ngayon lang ako naging okay, Marco. Ngayon lang. Sa malayo, narinig nila ang sirena ng ambulansya. Marahil ay para kay Doña Sita. Karma. Bulong ni Elena sa sarili. Arma. Sumikat ang araw kinabukasan na tila ba walang nangyaring bagyo sa Grand Hotel. Ngunit para sa pamilya ni Rico, ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi mas matinding kahihiyan. Ang bawat kanto ng kanilang bayan ay tila may mga matang nakatingin at mga bibig na nagbubulungan. Ang video ng iskandalo ay kumalat na sa social media na parang apoy sa tuyong damo. Maagang dumating si Elena sa harap ng kanyang bahay. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang abogado at 2 tauhan mula sa barangay bilang mga saksi. Pinagmasdan niya ang bahay na pinagpaguran niya sa loob ng 5 taon sa Dubai. Ang bawat semento, ang bawat kulay ng pintura at ang bawat bintana ay simbolo ng kanyang pangungulila sa ibang bansa. Ngunit sa loob ng mga dingding na ito, doon din siya pinagtaksilan. Pagpasok nila sa sala, sinalubong sila ng katahimikan na punong-puno ng tensyon. Nakaupo sa gitna ng sofa si Doña Sita. May nakataling puting panyo sa noo
at may hawak na langis. Sa tabi nito ay si Gina na hindi na maipinta ang muka dahil sa pamamaga ng mga mata. Si Rico naman ay nakatayo sa may bintana, tila balisa at hindi mapakali. Elena, ano na naman ba itong kasama mong mga tao? Ang tanong ni Rico sa tonong pilit na nagpapakatapang, ngunit rinig ang panginginig sa kanyang boses. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagpapahiya sa amin kagabi? Gusto mo ba kaming patayin sa konsensya? Hindi sumagot si Elena. Inilapag ng kanyang abogado ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hatol na huling-huli na para bawiin. Nabanggit na po ni Mrs. Elena kagabi ang simula ng abogado sa formal na pananalita. Ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari niya bago pa ang inyong kasal. Dahil sa mga nakalap naming ebidensya ng pang-aabuso sa pananalapi at panloloko, formal na kaming naghain ng petisyon para sa legal separation at annulment. Ngayon, binibigyan ko kayo ng hanggang alas 5 ng hapon para lisanin ang pamamahay na ito. Biglang tumayo si Doña Sita, tila nakalimutan ang sakit ng kanyang ulo. Anong aalis? Elena, wala kang utang na loob. Saan mo kami gustong tumira? Sa kalsada? Pinatira kita dito, inalagaan ka namin. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Pinatira niyo ako sa bahay na ako ang nagbayad. Inalagaan niyo ako habang ninanakawan niyo ang nanay ko. Mama, sapat na ang 5 taong pagtitiis ko sa inyo. Hindi na ito usapin ng utang na loob. Ito ay usapin ng karapatan. Hinarap ni Elena si Gina na noon ay nakayuko lang. At ikaw, Gina, ang sasakyan na balak niyo pang bilhin gamit ang pera ni nanay. Siguraduhin mong may pambayad ka sa mga utang mo dahil nalaman ko rin na marami kang pinagkakautangan sa labas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang bag mo. Isama mo yan sa pag-alis nyo para may maalala ka. Ate, please, wag naman ganito. Hikbi ni Gina. Dahan-dahang lumalapit kay Elena. Wala kaming matutuluyan. Kahit si Kuya, nawalan ng trabaho dahil sa gulo kagabi. Tinanggal siya sa kumpanya dahil sa reputasyon niya. Hindi natinag si Elena. Ang kanyang puso, na dati ay parang malambot na mamon, ay naging matigas na bato dahil sa mga nakitang ebidensya. Naalala niya ang boses ni Rico sa recording, ang pagsasabing, hayaan na lang mamatay ang nanay niya. Rico, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, gawan mo ng paraan. Malamig na sabi ni Elena. Gaya ng ginawa ko sa Dubai, magtrabaho ka, mag-ipon ka, pero huwag mo nang susubukan na magnakaw muli. Dahil sa susunod, hindi lang papel ang ihaharap ko sa'yo, kundi rehas. Lumapit si Rico kay Elena. Pilit na hinahawakan ng kanyang mga kamay. Elena, love, please. Let's talk about this. Magulo lang ang isip ko noon. Ayaw kong mawala ka. Ayaw kong mawala ang bahay natin. Mabilis na iniwas ni Elena ang kanyang kamay. Ang amoy ni Rico, na dati ay pamilyar sa kanya, ay tila naging isang masangsang na amoy na gusto niyang layuan. Wala nang natin, Rico? Matagal nang natapos ang natin noong inubos mo ang pera para sa operasyon ni nanay. Ngayon, lumabas na kayo. Sinimulan na ng mga tauhan ng barangay na ilabas ang ilang maliliit na kagamitan na hindi pag-aari ni Elena. Ang bawat kalabog ng mga gamit na inilalagay sa labas ng pinto ay tila mga huling tibok ng pagsasama nilang nauwi sa wala. Pag-alis ng pamilya ni Rico, bitbit ang kanilang mga bag at ang kanilang nasirang dangal. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang paligid. Ang bahay ay tila mas lumaki at mas nagliwanag. Inalis niya ang malaking litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa gitna ng dingding. Tiningnan niya ang mga ngiti nila sa litrato. Isang malaking kasinungalingan. Hindi siya nag-alinlangan. Dinala niya ang litrato sa likod ng bahay at inilagay sa basurahan. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay kumaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Hello, Dr. Marco? Ang sagot niya.
Elena, may magandang balita ako. Ang masiglang boses ni Marco sa kabilang linya. Nanay Sally is stable. Nag-respond siya ng maayos sa bagong gamot. Pwede na siyang ilipat sa regular room bukas. At may isa pa. Gising na siya. Hinahanap ka niya. Napaiyak si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay para sa kagalakan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng kahihiyan, at ang lahat ng pakikipaglaban niya ay nagbunga. Salamat, Marco. Maraming salamat sa lahat. Ang tanging nasabi ni Elena bago niya ibaba ang telepono. Sa gitna ng kanyang bakanting sala, lumuhod si Elena at nagpasalamat sa may kapal. Ang bahay na ito ay hindi na isang kulungan. Ito ay isa na namang tahanan. Isang tahanan kung saan ang tanging papasok ay pagmamahal, katapatan, at kapayapaan. Ngunit sa labas, habang naglalakad palayo si Gina, bit-bit ang kanyang mamahaling bag, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, may hawak na papel. Miss Gina, ikaw ba ang may-ari ng account na ito? Ang tanong ng lalaki, sa tonong hindi nagbibiro. May mga katanungan kami tungkol sa mga utang mo na hindi nababayaran. At mukhang may problema rin ang source ng pondo mo. Nanigas si Gina sa kinatatayuan. Ang karma ay hindi pa tapos sa kanila. Ato, anak, patawarin mo ako kung naging pabigat ako sa'yo. Ang mga salitang yon ni Nanay Sally, bagamat mahina at garalgal, ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Elena. Nakaupo si Elena sa tabi ng hospital bed, dahan-dahang sinusuklay ang puting buhok ng kanyang ina. Ang sikat ng umaga ay sumisilip sa bintana ng silid, nagbibigay ng gintong liwanag sa maputlang balat ng matanda. Huminto si Elena sa pagsuklay at hinawakan ng kamay ng ina. Ang bawat kulubot sa balat nito ay kwento ng sakripisyo. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Kayo ang lakas ko. Ang maisalba kayo, ang tanging dahilan kung bakit ako natutong lumaban. Isang payapang katahimikan ang bumalot sa silid. Wala na ang takot. Wala na ang boses ni Rico na laging nagpaparamdam kay Elena na wala siyang halaga. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam ni Elena na malayo pa ang lalakbayin ng kanyang puso upang tuluyang gumaling mula sa mga sugat ng pagtataksil. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Marco. Hindi siya nakasuot ng kanyang puting coat. Nakasimpleng asul na polo lang siya. Halatang kakatapos lang ng kanyang shift. May dala siyang 2 baso ng mainit na kape at isang supot ng pandesal. Mukhang mahimbing ang usapan ng mag-ina rito, nakangiting sabi ni Marco. Inilapag niya ang kape sa mesa. Ang amoy ng barako ay humalo sa amoy ng malinis na silid, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Marco, salamat muli, ani Elena. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Umupo si Marco sa bakanting upuan sa tapat ni Elena. Tinitigan niya ang babae, hindi bilang isang pasyente o kaibigan lang, kundi bilang isang taong hinahangaan niya ang katatagan. Elena, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang makita kang nakatayo sa sarili mong mga paa at ang makitang bumubuti, ang lagay ni Nanay Sally, sapat na kabayaran na yun para sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat pagtibok ng puso ni Elena ay tila nagbabago ng ritmo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nagpapahalaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang inayos ni Marco ang isang hibla ng buhok ni Elena na humarang sa kanyang mata. Ang dampi ng mga daliri ng doktor ay tila isang gamot na nagpapakalma sa mga natitirang kaba sa dibdib ni Elena. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabulabog ng tumunog ang cellphone ni Elena. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ang sagot ni Elena. Elena, please makinig ka.
ang boses ni Rico. Ngunit wala na rito ang dating yabang. Ang boses niya ay basag, parang isang taong nasa ilalim ng matinding kalasingan o desperasyon. Nasa labas ako ng bahay mo. Ayaw akong papasukin ng mga guard. Elena, wala na akong matuluyan. Nilayasan na ako ni Mama. Sumama sa kapatid niya sa probinsya, si Gina. Kinuha na ng mga Bombay ang lahat ng gamit niya. Wala na kaming wala, Elena. Nanigas ang ekspresyon ni Elena. Ang kanyang kamay na humahawak sa cellphone ay nanginginig. Rico, tapos na tayo. May eviction notice ka na, di ba? Umalis ka na riyan. Hindi ako aalis. Biglang nagbago ang tono ni Rico. Naging agresibo at puno ng puot. Property natin to. Conjugal property to. Magdedemanda ako. Sasabihin ko sa korte na dinaya mo ako. Hindi mo ako mapapalaya sa sarili kong pamamahay. Narinig ni Elena ang malakas na kalabog sa kabilang linya. Tila sinusubukang sirain ni Rico ang gate ng kanyang bahay. Ang katahimikan ng gabi sa labas ng ospital ay tila na puno ng banta. Elena, anong nangyayari? Tanong ni Marco. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nasa bahay si Rico. Pabulong na sagot ni Elena. Ang mga mata ay puno ng muling pagbabalik ng takot. Nawawala na siya sa sarili. Sinasabi niyang conjugal property ang bahay at hindi siya aalis. Huminga ng malalim si Elena. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong muling nabubuo. Marco, kailangan kong pumunta doon. Determinadong sabi ni Elena. Hindi ko hahayaang sirain niya ang tanging bagay na natitira sa akin. Tapos na ang oras ng pagtatago. Sasamahan kita. Mabilis na tugon ni Marco. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Elena, tumambad sa kanila ang isang magulong eksena. Nakaupo si Rico sa semento sa harap ng gate, may hawak na bote ng alak at isang piraso ng papel, ang kanilang marriage contract. Ang kanyang barong na suot noong party ay marumi na at punit-punit. Heto na pala ang magaling kong asawa. Sigaw ni Rico nang makita ang sasakyan ni Marco. At kasama mo pa ang lover mo. Elena, asawa mo pa rin ako. Hanggat hindi napipirmahan ang annulment, akin ang kalahati ng lahat ng meron ka. Sisiguraduhin kong babalik ka sa putik kung saan kita kinuha. Tumayo si Rico at sumandal sa gate. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ako makakapasok sa bahay na to, sisiguraduhin kong wala ring papasok na iba. Susunugin ko to. Susunugin ko ang lahat bago ko ibigay sa'yo. Sa kanyang kanang kamay, inilabas ni Rico ang isang lighter. At sa kanyang tabi, may isang galon ng gasolina na kinuha niya mula sa kanyang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang bahay, ang kanyang pangarap, ay muling nasa panganib. Ang huling desperadong pag-atake ni Rico ay hindi na lang pera. Ito ay ang pagsira sa mismong pag-asa ni Elena. Rico, huwag! Sigaw ni Elena habang bumababa ng sasakyan. Ngunit isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico habang itinatapat ang apoy sa galon ng gasolina. Kung hindi ka mapapasa akin, Elena, walang matitira sa'yo. Ang amoy ng gasolina ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa harap ng tahanan ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, ang mukha ni Rico ay hindi na mukha ng lalaking pinakasalan ni Elena. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Ang mukha ng isang taong tinalikuran na ng sariling katinuan. Huwag kang lalapit, Elena! Sigaw ni Rico, habang nanginginig ang kamay na humahawak sa maliit na lighter. Isang maliit na apoy ang sumibol mula sa metal na kagamitan, sumasayaw sa hangin, tila nagbabanta na lalamunin ang lahat ng pinagpaguran ni Elena. Isang pitik lang, abo ang lahat ng Dubai mo. Wala kang ititira sa akin, kaya wala ring matitira sa'yo. Naramdaman ni Elena ang pagpigil ni Marco sa kanyang braso. Isang babala na huwag sumugod. Ngunit huminga ng malalim si Elena. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya
ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Rico, tingnan mo ang sarili mo. Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang bato. Nandyan ka sa labas, marumi, lasing, at may hawak na apoy. Ako, nandito sa loob ng aking pag-aari. Ang akala mo ba ay ang bahay na ito ang kinuha ko sa'yo? Hindi, Rico. Ang kinuha ko lang ay ang pagkakataon mong patuloy akong saktan. Conjugal property ito, asik ni Rico, habang ibinubuhos ang natitirang laman ng galon sa semento ng gate. May karapatan ako rito. Wala kang karapatan sa isang tahanang sinira mo ng iyong sariling mga kamay, sagot ni Elena. Ang bahay na ito ay itinayo mula sa bawat patak ng pawis ko sa ibang bansa habang ikaw ay nagpapakasa sa rito. Sa mata ng batas, at lalo na sa mata ng Diyos, ang tahanang ito ay para sa mga marunong magpahalaga sa buhay, hindi sa mga gustong pumatay nito. Sa gitna ng tensyon, narinig ang papalapit na tunog ng mga sasakyan. Hindi ito ang ingay ng sirena na nakasanayan, kundi ang mabilis na pagdating ng mga asul na ilaw na umiikot mula sa mga sasakyan ng pulis at bumbero. Tumawag na pala si Marco bago pa sila makarating. Nataranta si Rico. Ang apoy sa kanyang kamay ay tila naging kaaway niya. Sinubukan niyang itapon ng lighter sa direksyon ng gate, ngunit dahil sa kalasingan at panginginig, nahulog ito sa kanyang paanan, malapit sa basa ng gasolina sa kanyang sapatos. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad. Bago pa man maging isang malaking sunog ang banta ni Rico, isang puting usok mula sa kagamitan ng mga bumbero ang bumalot sa paligid. Pinapatay ang anumang banta ng apoy. 2 pulis ang mabilis na humawak sa mga braso ni Rico. Pinipiringan ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal. Bitawan niyo ako. Asawa ko siya. Bahay ko to. Ang huling mga hiyaw ni Rico na umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Ngunit wala nang nakinig. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik na nanonood ay lumabas na rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa inasal ng lalaki. Ang hiya, ang pinakakinatatakutan ni na Doña Sita at Rico, ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, nagtama ang paningin nila ni Elena. Sa mga mata ni Elena, wala nang galit, wala na ring pagmamahal. Ang tanging naroon ay ang kawalan ng pakiramdam, ang pinal na pag-amin na ang lalaking ito ay bahagi na lamang ng isang madilim na kahapon. Tapos na, Elena, malumanay na sabi ni Marco habang nakatayo sa tabi niya. Ligtas na ang tahanan mo. Ligtas ka na. Humarap si Elena sa kanyang bahay. Ang gate ay may bahid ng basa ng gasolina, ngunit ang istruktura ay nananatiling matatag. Tulad niya, ang bahay na ito ay dumaan sa pagsubok ng apoy, ngunit nanatiling nakatayo. Pagkaraan ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Rico dahil sa attempted arson at violation of violence against women and their children ay naging usap-usapan. Si Gina naman ay napilitang magtrabaho bilang isang hamak na kahera sa isang malayong probinsya upang mabayaran ang mga utang, habang si Doña Sita ay naiwang mag-isa sa isang maliit na kwarto. Pinagsisisihan ang bawat sandaling hinayaan niyang mabulag siya ng kayabangan. Bumalik si Elena sa ospital upang sunduin ang kanyang ina. Sa araw ng paglabas ni Nanay Selly, ang langit ay malinaw at ang hangin ay presko. Anak, handa na ba tayong umuwi? Tanong ni Nanay Selly. Habang nakaupo sa wheelchair, mas masigla na ang kanyang hitsura at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ng ina. Opo, Nay. Uuwi na tayo sa tunay nating tahanan. Inalalayan sila ni Marco hanggang sa sasakyan. Bago sila umalis, huminto si Marco sa harap ni Elena. Elena, alam kong kailangan mo pa ng oras para sa sarili mo. Pero sana, hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi bilang doktor mo, kundi bilang taong gustong makakita ng bawat ngiti mo
Simula ngayon, isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Walang yakap, walang halik, kundi isang mahigpit na hawak sa kamay at isang makahulugang tingin na puno ng pangako ng isang bagong simula. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa respeto at paghilom. Salamat, Marco, sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hihintayin kita sa muli nating pagkikita. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, tiningnan ni Elena ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang OFW na umiiyak sa Dubai o ang asawang sunod-sunuran sa biyenan. Siya ay si Elena, isang anak, isang survivor, at isang babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang sarili. Ang kanyang huling luha ay pumatak na. At mula rito, tanging mga ngiti na ang sisibol. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang bakuran ng bahay ni Elena, na dati ay saksi sa kaguluhan at amoy ng gasolina, ngayon ay nababalot na ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at dapo. Ang sikat ng hapon ay banayad na tumatama sa bagong pinturang gate na ngayoy laging nakabukas para sa mga kaibigan at tunay na mahal sa buhay. Sa loob ng kanyang munting negosyo, ang Celi's Garden Cafe na itinayo niya sa harap ng kanilang lote, abala si Elena sa pag-aayos ng mga mesa. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng payapang kaisipan. Hindi na siya alipin ng remittance, siya na ang reyna ng sarili niyang pagsisikap. Anak, ang mga kakanin ay handa na sa counter, tawag ni Nanay Celi mula sa kusina. Lumapit si Elena at hinawakan ang balikat ng ina. Malakas na si Nanay Celi. Bagamat may dahan-dahan pa ang kanyang paglakad, ang kulay sa kanyang mga pisngi at ang sigla sa kanyang boses ay patunay ng isang himalang pinagtulungan nilang abutin. Ang tinawag ni Rico na dead investment ay ang buhay na nagbibigay ng kulay sa bawat araw ni Elena. Nakarating din sa kanya ang balita tungkol sa pamilya ni Rico. Si Rico ay nananatili pa rin sa loob ng piitan, nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Si Gina naman ay napabalitang nagtatrabaho sa isang malayo at maliit na tindahan. Tinitiis ang hirap na dati ay ipinapapasan niya sa iba. At si Doña Sita? Mag-isa itong namumuhay sa isang maliit na paupahan, wala ng mga amigas na bumibisita, at tanging ang kanyang mga lumang alahas na wala ng halaga ang kanyang kasama. Napatawad na ba sila ni Elena? Ang pagpapatawad para kay Elena ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinakawalan na niya ang laso ng galit upang magkaroon ng espasyo ang bagong pag-asa. Huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa harap ng cafe. Bumaba si Dr. Marco, bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at ang kanyang laging mainit na ngiti. Hindi na siya lumalapit bilang isang doktor na tinitingnan ng pasyente, kundi bilang isang lalaking handang maghintay kung gaano man katagal ang kailangan ni Elena. Late ba ako para sa merienda? Biro ni Marco habang iniaabot ang mga bulaklak. Eksakto lang ang dating mo, Marco, sagot ni Elena. At sa pagkakataong ito, hinayaan na niyang magtagpo ang kanilang mga palad ng mas matagal. Wala nang panginginig, wala nang pag-aalinlangan. Ang init ng kamay ni Marco ay tila isang pangako na sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi na siya maglalakad ng mag-isa. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng cafe. Pinagmasdan ni Elena ang paligid, ang kanyang ina, na masayang nakikipagkwentuhan sa mga suki. Ang mga empleyadong turing niya ay pamilya, at ang bahay na ngayon ay tunay ng puno ng liwanag. Sa kanyang isipan, naglakbay siya pabalik sa mga gabing umiiyak siya sa Dubai habang nililinis ang banyo ng ibang tao. Naalala niya ang sakit ng pagtataksil ni Rico at ang lupit ng kanyang biyenan. Ngunit sa halip na poot,
Ang naramdaman niya ay pasasalamat. Kung hindi dahil sa dilim na yon, hindi niya matutuklasan ang lakas na nakatago sa kanyang puso. Pinatawad na niya ang lahat. Hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa patawad, kundi dahil ang kanyang kaluluwa ay pagod na sa pagdadala ng bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nila. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka pa ng nakaraan. Sa wakas, malaya na siya. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi isang swerte, kundi isang tagumpay na pinaglaban niya ng buong tapang. Tumingin si Elena kay Marco at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kilig, isang pakiramdam na hindi nakabatay sa mga mabulaklak na salita, kundi sa respeto at tunay na malasakit. Alam mo, Marco, panimula ni Elena habang nakatingin sa papalubog na araw, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa loob ng isang mamahaling bag o sa dami ng perang nasa bangko. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong tumingin sa salamin at mahalin ang taong nakikita mo doon nang walang halong hiya. Ngumiti si Marco at hinawakan ang kanyang kamay. At ang taong nakikita ko ngayon, Elena, ay ang pinakamayamang babaeng kilala ko. Para sa mga tagapakinig na kasama ni Elena sa kanyang paglalakbay, ang kanyang kwento ay isang paalala. Huwag mong hayaang ang utang na loob o ang maling akala ng pag-ibig ay maging tanikala mo sa isang buhay na puno ng pang-aabuso. Ang pagiging mabuting anak at asawa ay hindi nangangahulugan ng pagpapakamatay sa sarili mong kaligayahan. May hangganan ng pagtitiis at may dulo ang bawat luha. Ang huling sikat ng araw ay nagbigay ng gintong kulay sa buong paligid. Tila isang basbas para sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Si Elena ay hindi na isang biktima. Siya ay isang obra maestra ng pag-asa, pagbangon at pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ng Ang Huling Luha ni Elena. Ngunit para sa kanya, ito pa lamang ang simula ng isang buhay na puno ng tunay na ningning.